Hello everyone! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin ang what are the common challenges faced by an international students here in Canada. So number one is the language barrier. So yan yung pinaka common challenge talaga ng mga international students. So for example, ikaw ay Filipino, yung sinasabi po nila, dahil English nga dito, yung English na yon itatranslate mo pa sa Filipino, tapos yung sagot mo from Filipino, itatranslate mo pa sa English. At hindi lang doon, hindi lang po English, ang salita po nila dito, may French pa. So, hindi lang din naman puro Canadian ang tao po dito. Marami pang iba't ibang lahi. Kaya, ang number one talaga is language barrier. Minsan, hindi mo ma-expound or minsan hindi mo ma-express yung gusto mo talaga i-express kasi nga may language barrier. And also, may mga ano talaga sa kanila, may mga word talaga na sa atin, iba, pero sa kanila, iba din. So, language barrier talaga yung number one. Then, number two is the culture shock. So, ako, na culture shock talaga ako when it comes they are very polite talaga and they are very, talaga dito, mabait. So, yung mga have a nice day, I'm sorry. So, syempre, kahit hindi ka pa nila nasasaktan, I'm sorry. Ganun agad sila. So, culture shock ka talaga at lalong-lalo na sa work. Talaga na culture shock ako kasi kung ano yung work mo, yun lang yun. Hindi na yung kagaya sa Pilipinas, 'di ba? Na tayo ay very flexible kahit hindi natin work papagawa sa atin yun. Hindi sila dito. Yung work mo naaayon sa skills na meron ka. So, ganun lang siya. Then, number 3 is financial or financial constraint. So, syempre, tayo ay student, kailangan natin ng baon, kailangan natin ng pambayad sa rent, tapos, limited lang yung hours natin sa yung trabaho natin, limited lang yung hours natin sa trabaho natin. So, medyo mahirap talaga sa financial. Lalo na kung kasama nyo yung family ninyo, syempre, mag-grocery kayo, babayad kayo ng bills ninyo, babayad kayo ng rent ninyo. Sa mga nagtatanong, magkano po ang rent dito? Pag solo po kayo, ang renta po ay 500 to 700. So, minsan sa basement lang yon. So, pag family naman kayo, yung inyong rent, kung saswertehin, merong mga 600 or 700, kung saswertehin po Pero, ano po talaga siya, nasa 1,000 Canadian dollars po talaga siya. So, malaki talaga. And also, yung grocery po ninyo, syempre, yung kakainin ninyo sa pang-araw-araw na buhay ninyo at Pilipino ka pa, mahal ang rice po dito. So, aabutin ka talaga siguro sabihin natin 200 to 300 Canadian dollars for grocery. So, kung marami pang kinakain, for example, may baby ka pa, yung gatas pa ng baby mo, diaper pa ng baby mo, mas mahal. So, dun pa lang, financial constraint talaga. Kasi minsan, dahil nga student ka, 20 hours per week ka lang, tapos ang minimum wage pa dito ay $15, sabihin natin $15. So, magkano lang yon sa isang week? Or earn ka lang ng 300. Tapos, ang sahod naman dito bi-weekly, pero it depends, sabihin natin bi-weekly, so 600 Canadian. Yung ma-earn mo, kung makaka 20 hours ka sa 2 weeks na yon. So, may 40 hours ka, sabihin natin, 600. So, yung sahod mo na yon pang renta lang. Tapos, meron pang sa rent naman kasama naman ang utility, kasama naman lagi ang water or yung utilities Pero may mga rent na iba na hiwala yung utilities or hiwalay yung inyong kuryente, hiwalay siya. Ganun siya. Tas internet pa, 'di ba? So medyo mahal talaga. So number 3 is financial. Number 4 is housing and accommodation. Mahirap po maghanap ng housing ngayon. Dahil nga sabi nila nagkakaroon ng house crisis. Totoo po 'yon. Kasi sa sobrang daming international students, tapos
limited lang yung bahay, 'di ba? Nagkakaroon ng limited lang din yung pwede nilang tirhan. Kasi kung maraming international students at gagawa sila ng maraming accommodation or bahay, wala pong housing crisis. Pero ang mahirap kasi dito, maraming international students, limited lang yung accommodation. So ang mangyayari, wala silang matirhan or hahanap sila sa ibang lugar na. So for example, sa RDP, meron silang sariling accommodation doon, pero lahat yun occupied. So ang mangyayari, ikaw ay waitlisted. So, pag waitlisted ka, saan ka titira? So, yun nga yung sinasabi nila, may housing crisis. So, totoo po yun. Totoo naman siya. At nararamdaman din naman ng iba kong kaklase yun. Kasi yung iba kong kaklase, pagkarating dito, talagang nagstay muna sila sa motel or nagstay sila sa hotel habang nag-aantay sila. Kasi nga mahirap. And also, sa accommodation, it depends pa yon. Sa mga naghahanap ng ka-share sa room, may mga preferences pa sila. Like, female only, male only, no couple, no pets, like that, something. So, nagkakaroon ng housing crisis talaga. The number 5 is complication with credentials. So, yung mga credentials natin, kailangan natin pa yon ipa-assess sa Alberta kasi ako ay sa Red Deer. So, kailangan pa natin ipa-assess yung credentials po natin kasi may mga credentials tayo or certificate na hindi talaga accepted dito sa Canada. So, for example, ako, kahit may ako ay educator, kailangan ko ng standard first aid sa mga sa child care kasi nga ang work ko sa mga bata. So kailangan may certificate ako na marunong ako mag first aid kasi nga for safety din ng mga bata yon, and also for safety ko as educator kung paano ko ma-handle yung mga different hazard or disaster sa mga student ko. So ganon, yung sa mga credentials, may mga dapat pa kayong kuhain or may dapat kayong i-take at huwag sasama ang loob kung hindi natanggap yung ating mga credentials. Kasi nga, iba ang curriculum nila, iba yung meron sa atin. Kaya, be open-minded po talaga. So, for example, ako, senior high school teacher ako sa Pilipinas. Hindi ako senior high school teacher dito. Kasi number 1, hindi ko alam ang curriculum nila. Pangalawa, hindi ko alam kung ano ba yung culture or teaching style nila. So, ang gagawin ko, balik ako ng back to 1. Sa bata muna ako, sa early childhood muna ako, something like that. Pero okay lang din naman sa akin. At least, 'di ba? Align pa rin sa kung anong meron ako. The next is the schedule dahil nga nag-aaral ka. So, may mga complication with the schedule. Laging yung mga kaklase ko laging sila on call or kaya part-time. So, usually part-time talaga ang 20 hours dito. So, ang gagawin natin pag kayo as a schedule, dapat ayusin nyo na yung schedule po ninyo. So, for example, ako, lahat ng schedule ko, Tuesday, Thursday. So, yung MWF ko, dun ako nagwo-work. Para hindi rin hirap sa part po ninyo kasi baka mamaya galing pa kayo sa school, pupunta kayo sa work, so magkakaroon kayo ng problem doon kasi kailangan nyo pa pumunta ng work, kailangan nyo pang pumunta ng school, tapos pag nag-exceed yung hours nyo sa school, hindi kayo makakapunta sa work po ninyo, something like that. That's finding a job. So, mahirap po maghanap ng job kasi nga sa credentials pa lang, kung hindi na-meet, mahirap po maghanap ng job. So, simple as that. And also, sa dami-rami na naghahanap ng job, 'di ba? Marami pa namang open na job, pero limited lang. Kasi nga, ang preferences po dito, full-time ang hinahanap nila. Ang hinahanap nila is 40 hours or can work up to 40 hours. Pero nga kasi, student tayo, limited lang tayo na 20 hours per week. So, ang mangyayari, mas maghahanap sila na mas willing mag-work ng 40 hours. So, number 9 is limited working hours. So, yun nga, limited lang ang working hours natin, up to 20 hours lang tayo. So, yung i-earn natin per week, kung tayo ay minimum wage ng 15 Canadian dollars, 300 lang a week ang
matitake home natin. Pero may kaltas pa yung tax doon, yung ano, kaya nga dapat financial ready po kayo. So, limited lang yung working hours. Mahirap po mag-exceed kasi baka mamaya magkaroon naman ng problem yung PGWP natin. Kaya, dapat pagplanuhan natin. Kung malakas ang loob po ninyo na mag-exceed sa working hours, okay lang po yan. Pero baka nga magkaroon tayo ng problem sa immigration or sa ating PGWP. And then number 10, ang common challenge natin, ang last but not the least, is the climate. Lalo na sa amin dito sa Red Deer, sa umaga malamig, sa tanghali summer, sa gabi malamig na naman. Kaya magsusuot ka talaga ng naaayon sa climate. Pero kasi nga, unpredictable yung climate dito. So, nahihirapan kami. Malamig sa malamig. Dito, mainit sa mainit. Kaya, pagpasok mo sa school, kailangan dress nicely ka talaga. Or pag-isipan mo talaga kasi baka mamaya pag uwi mo, manginig ka naman sa lamig. Pero habang nasa school ka, mainit. Kaya mahirap. Kaya yun yung mga common challenges. Pero syempre, Pilipino tayo, kaya natin lahat yan, 'di ba? Actually, gusto nila mga Pilipino dito kasi ang mga Pilipino daw ay very friendly, very hardworking, maganda po ang feedback sa mga Filipino dito. Kasi pag pumunta kayo sa mga different jobs dito, ang maaabutan nyo ng resume, Filipino. Kaya nakakatawa at nakaka-proud din sa part ko. So, yun nga ang mga common challenges ng mga international students dito sa Canada. May mga challenges tayo, pero syempre, 'di ba? Hindi tayo papa-apekto dyan. Gagawin natin lahat para makonquer natin at masolusyonan natin yung mga problema. Wala namang mga problema na hindi nasusolusyonan, 'di ba? And also, ang pinaka-problem talaga is the mental health. Kung yung iba nape-pressure kasi 'di ba may mga kamag-anak tayo or may mga kakilala tayo na, for example lang teacher ka dito sa Pilipinas, may MA ka, tapos pagdating mo dyan, food counter attendant ka lang. Yung mga ganon, hayaan nyo sila. Bakit sila ba nagpapasahod sa inyo? Ang mahalaga po dito, nabubuhay ka, wala kang tinatapakang tao, at may pera ka pang sustain ng family mo. Yun naman ang mahalaga, 'di ba? So, huwag kayong papa-apekto doon. And also, 'di ba, namimiss natin si ganto, namimiss natin yung anak natin. Yan din yung mga common challenges Namimiss natin yung family natin, 'di ba? Talagang nakakalungkot. Pero syempre, gawin natin yung goal na to para makuha natin sila papunta dito sa Canada. Gawin nating motivation itong mga challenges na to para lumaban. 'Di ba? Lahat tayo may mga problema. Even me, may mga problema din akong kinakaharap. Syempre, 'di ba, lahat naman may problema. At pag wala tayong problema, mahirap 'yun, 'di ba? Mahirap hindi natin alam kung saan tayo magi-improve. So, 'yun nga ang aking vlogs para sa common challenge faced by an international student. So, alam kong kayang-kaya nyo yan, at sa mga papunta pa lang dito sa Canada, mag-ready na po kayo. So, yun lang po, at maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Yun lang, at paalam!